Nasaan na siya? Hanap ka agad ng mata niya ang asawa pagkapasok ng bahay. Dito siya dinala ng paa niya matapos niyang lumaya sa mansyon. Para sa kanya ang sikip ng bahay na yon. At ngayon inaasahan niya nandito si Chantal. Instead, magulong silid ang naratnan niya. Mistula itong pinasok na magnanakaw. Paano, basag ang sliding door na nagkukonekta sa veranda at silid niya. Para bang puwersahan itong pinasok. Nataranta siya nang ma-realize na pinasok nga na masamang loob ang bahay niya. Chantal? Chantal! Nakailang tawag na siya rito ngunit walang sumasagot. Naikot na niya ang buong bahay ngunit wala ito. Naglaho rin naman ang kaba niya nang mapansing wala namang bakas na karahasan ng tao bukod sa malinaw na pagnanakaw lang ang naganap dito. Kung meron man kasing ibang krimen na nangyari doon, dapat may dugo or something na iba pang bakas sa paligid ng bahay. Ngunit wala siyang nakita maliban sa basag na salamin at safety vault niya na nakabukas na. Napamura na lamang siya. Sa pagkaalala niya, naroon sa vault lahat ng mahalagang papeles niya, including his bank books, land titles, business papers, and etc. Sino pa nga ba ang gagawa nito kundi ang literal na magnanakaw na si Ace? Nilooban nito ang bahay niya. Totoo nga ang sinabi nito, wala itong itinara sa kanya ni piso. Nagtataka lang siya kung paano nakapasok si Ace nang di namamalaya ni Chantal. Teka, nasan na ba ito? Iniwanan niya ito sa bahay na yon. Kaya inaasahan niya na naroon lang yon. Napatingin tuloy siya sa cabinet nito. Agad niya yung binuksan. Naroon pa rin ang damit nito na binili niya. Umagaw pansin sa kanya ang tila sulat na nasa ibabaw ng damit nito at agad niya itong binasa. Paalam, Emil. Katulad ng pangako ko sa'yo at ng hiling mo sa akin, hindi na ako magpapakita sa'yo. Sa maiksing panahon na pagsasama natin, ipinaramdam mo sa akin na special ako. Kaya nahulog agad ang loob ko sa'yo. Mahal kita at wala akong pinagsisisihan na ibinigay ko ang sarili ko sa'yo. Kung sakali mong bumalik ang alaala mo at nais mo akong makita, alam mo na kung saan ako pupuntahan. Ihintayin kita. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel. Makailang ulit niyang inisip kung saan niya ba ito maaaring puntahan, kaya lang di niya maalala. Frustrated na siya sa sarili. Paano ba siya lalaban sa tao na namantala sa kalagayan niya kung wala siyang sapat na lakas? Ni si Chantal nga, di niya maalala kung saan niya ito makikita. Pakiramdam niya, wala siyang kwentang tao at wala na ring silbi ng mga oras na yon. Nanghihina siya na pasalampak sa sahig. Ang sakit sa dibdib. Di niya kayang tanggapin, talunan siya ngayon. Ito siya, malakas ang katawan ngunit walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Para naman maibsan ang bigat na nararamdaman niya, kumuha siya ng alak sa fridge at nagpakalunod rito. Nais niya makalimot kahit sandali. Hanggang sa unti-unti na siyang inaantok dahil sa lakas ng tama niya. Umaasa na sana sa paggising niya bukas, masamang panaginip lang ang lahat. Nagising siya sa paulit-ulit na tunog ng doorbell sa labas ng bahay. Sino kayo? Tanong niya nang malapitan ng mga ito. Mr. Gonzalvo, taga-Impok Bank po kami. Narito po kami para ma-take over na tong bahay niyo. Ang bangko na po ang bagong may-ari nito. Paano naman nangyari yon? Ako ang may-ari ng bahay na to. At wala akong natatandaan na binenta ko sa inyo to. Mr. Gonzalvo, ito po ang mga papeles. Pakitignan na lamang po. Agad niyang hinablot ang bigay nitong papeles at inihagis niya ito sa malayo. Wala akong pakialam sa papeles na yan. Akin tong bahay na to. Umalis kayo! Marahas na sabi niya. At kahit pa para siyang leon sa tapang, walang panama yon sa ilang tauhan ng bangko na nagtulong-tulong para ilabas siya sa sarili niyang bahay. Nakita niya na lamang ang sarili na naglalakad sa kalsada. Tinuntun niya ang daan papunta sa kanyang penthouse na nasa hidden resort. Yun lang ang naiisip niyang maaari niyang uwian. Ayaw niyang bumalik siya sa mansyon. Umaakyat ang dugo niya sa ulo kapag nakikita niya ang mga taong nag-traitor sa kanya. Ang pamilya na akala niyang buong puso siyang kinalingan na maaksidente siya, ang siya mananamantala pala sa kanya. Isinusumpa niya talaga na mapabilang siya sa pamilyang yon. Di niya alam kung bakit ang lupit ng mga ito sa kanya. Nasa gate pa lamang siya ng hidden resort ay may humarang na sa kanya na gwardya. Bawal na po kayo dito, Sir Emil. Bakit? Ako may-ari nito. Sorry po, pero naibenta na po ni Sir Ace. Kaya ibang tao na po nagmamay-ari nito. Pakiramdam niya, tuluyan na nanghina ang buong katawan niya sa sinabi ng bagong gwardya. Kasabay ng pagbagsak ng tuhod niya sa semento ang alaalang nag-flash sa kanyang isipan.
Ang maganda mukha ng asawa na doon niya unang nakita. Nabigani siya rito at nabihag nito ang puso niya. Inalok niya ito ng kasal kapalit ng kalayaan ng kapatid nito. Yun na yata ang pinaka-exciting na pangyayari sa buhay niya, ang makasama ang pinakamagandang babae na yon sa araw-araw sa bahay niya. Chantal, paano ba kita susunduin? Paano ba kita babalikan kung wala na ang lahat sa akin? Wala na akong maibibigay sa'yo. Wala na kahit ano. Usal niya sa isip, kasabay ng tuloy ang pagbagsak niya sa semento. Samantala, palabas na si Chantal ng bahay nang makita niyang ilang taong naghihintay sa labas nila. Miss Amonte, lumapit si Victor sa kanya. Bagay na ikinalaki ng mata niya. Anong problema? Bakit kayo nandito? Kayo lang po mahihingan namin ng tulong, Miss Amonte. Tinanggal na po kami ni Sir A sa trabaho. Maawa na kayo, tulungan niyo naman po kami. Natawa siya sa pagmamakaawa ni Victor. Kung makahingi ito ng tulong sa kanya, akala ay may superpower siya para makatulong. Sa akin pa talaga kayo hihingi ng tulong? Ano ba magagawa ko para sa inyo? Kayo po ang asawa ng boss namin. Di na po tama ang mga pamamalakad ng mga kapatid niya sa resort. Pinalitan niya ang mga matatagal na tauhan doon. At di lang yon. Balita po namin ibebenta na ni Sir Ace at ni Sir Ida ng shares ni Sir Emil. Ipapa-auction na niya ito sa mga negosyante dadalo sa resort sa Sabado. Kapag nangyari yon, tuluyan nang mawawala kay Sir Emil ang buong hidden empire na pinangangalagaan niya. Kung alam lang nito ni Sir Emil, di niya yung papayagan. Dugo at pawis niya ito. Ano na ba nangyayari sa kanya? Bakit di namin siya nakikita? Alam kaya niya ang pinanggagawa ng mga kapatid niya? May amnesia si Emil, kaya kahit kausapin niyo siya, hindi niya kayo maintindihan. Wala rin siyang maalala kahit ano. Kahit ako, di niya kilala. Ang tanging pinapaniwalaan niya sa ngayon ay ang mga kapatid niya, pati si Doña Anastasia. Wika niya na ikinagulat ng mga ito. Umalis na kayo, wala rin ako magagawa para tulungan kayo. Miss Amonte, parang awa niyo na. Pagbigyan niyo sana kami. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo kapag tinulungan niyo kami makausap si Sir Emil. Pangungulit ng isa. Wala lang talaga kami malapitan bukod sa inyo. Sige na po, Miss Amonte, magbabakasakali lang kami. Talo pa ng mga ito ang batang makukulit kahit pa matindi ang pagtanggi niya. Sa huli, napagbigyan niya ito na samahan sa mansyon kahit pa nararamdaman niyang mabibigo lang sila. Di siya nagkakamali. Sa gate pa lamang, nakaabang na doon si Ace at ang asawa nito at pinagtabuyan na sila nito sa kabila ng mahinahong pakiusap ng mga ito. Napaalis sila nang dumating ang isang pulutong ng mga security na nagtaboy sa kanila. Ano bang gagawin ko? Problemadong wika niya. Kawawa naman ang mga empleyado ni Emil na nawalan ng trabaho. Ramdam niya yon nang sipain siya ni Avery bilang sales lady sa butik na pag-aari nito. Gusto man niya makatulong, kaso simpleng babae lang siya nakasal kay Emil. Meron silang pinirmahan nito na wala siya makukuha rito kahit piso. Wala sa loob na napabukas siya ng kanyang handbag. Magulo na yon at makalat. Mayroon pang ang gamit na tissue at balat ng candy sa sobrang kalat nito. Kaya naman itinaktak niya ang laman para malinis. Sa pagtaktak niya sa loob ay nakapa niyang isang tila makapal na laman sa secret packet nito. Passbook pala. Agad niyang binuklat ang pahina out of curiosity. Nalaki ang mata niya ng 3 0 ang nakita niya. Totoo ba talaga to? Wika niya. Inulit-ulit niya yung bilangin. Kung di siya nagkakamali, isa na siyang bilyonarya dahil nakapangalan ito sa kanya. Ngunit paano siya nagkaroon nun? Wala naman siyang savings. Medyo nawiwerduhan siya. Naiengkanto na yata siya. Pinuklat pa niya ang ibang pahina noon at doon niya nakita ang isang maliit na papel na may nakasulat. Hi wife, with a smiley. Alam ko di mo tatanggapin to kaya itinago ko na lamang sa bag mo. Mag-enjoy ka habang wala ako ha? At gamitin mo tong pera. Ayoko kasi malungkot ka dahil namimiss mo ko. Pakiusap lang, bili mo lahat ng maibigan mo. Basta wag na wag kang bibili ng lalaki, ha? Love, Habi. Loko ko talaga. Natatawa at naluluha niyang sabi. Sulat yun ni Emil bago umalis at mawala ng alaala. Sumasagana tuloy ang luha nang maalala na naman niya ito. Namimiss na niya yung Emil na pilyong kausap. Kahit nababastusan siya rito minsan, ayos lang. Araw ng Sabado. Ito ang araw na nabanggit ni Victor kung saan magkakaroon ng malaking business convention sa Hidden Hotel. Dadaluhan daw yun ng malalaking negosyante sa buong bansa.
Kasama sa highlight ng programa ang bidding sa shares ni Amiel sa Hidden Resort at casino na tinawag ding Hidden Empire ng San Mateo. Agad niyang tinawagan si Victor. Maaari bang ikaw na lang ang dumalo sa business convention? Vic? Pag-iusap niya rito. Sure naman, madam. Ano nga palang gagawin doon? Gawin mo lahat para makuha ang shares ni Amiel, kahit pa umabot ng 3 bilyong piso. Wika niya at pumayag naman ang lalaki. Umaga na nang muling magkita sila ni Victor. Good news, madam. Nakuha ko sa 1.5 billion ng shares ni Sir Amiel. Wala nang bidders pa na nagsuggest ng mataas pa dito. Medyo bumaba kasi ang value ng stock market ng buong Hidden Resort at casino nito last quarter. Dahil sa pagkakawala ni Sir Amiel. Hindi na yun importante. Ang mahalaga na sa atin na ulit ang buong Hidden Empire. Wika nito, kahit pa ang totoo medyo kinakabahan sa nagawa niyang desisyon. Di niya alam kung tama ba talaga ang ginawa niya. Ano bang alam niya sa pagpapatakbo ng negosyo? Isa lang naman siyang hamak na empleyado. Hindi kaya masayang lang ang pera niya rito? Bakit po ganyan ang mukha niyo? Hindi ba dapat masaya na kayo? Kayo ang bago may-ari ng Hidden Empire ng asawa niyo. Tama, dapat masaya ako ngayon. Dahil pagmamay-ari ko ng isang malaking negosyo dito sa San Mateo. Kaya lang, nag-aalala ako. Wala akong alam sa pagpapatakbo nito. Pagmamodelo lang ang tanging alam ko. Kahit pa nga sa pagmamodelo, di pa ako ganun kagaling. Hanggang local products pa lang ang kaya kong ibandera sa mga tao. Huwag kayong mag-alala, madam. Narito ako para gabayan kayo. 10 taon ako nagtatrabaho sa asawa niyo. Kaya alam ko na ang bawat pasikot-sikot ng kanyang negosyo. Salamat, Vic. Kahit pa paano binigyan mo ako ng pag-asa. Maaari bang ikaw na lang maging assistant ko? It's my pleasure to work with you, madam. Thanks, Vic. Kundi dahil sa'yo, di ko magagawa to. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Tulong ko na to kay Sir Amiel. Siya lang ang tanging boss ko na tinutumbasan ng tamang halaga ng galing ko sa trabaho. Minsan pa nga, sobra pa. Kaya malaking tulong talaga sa pamilya ko. At love ko siya kahit pa madalas masungit siya sa akin. Ewan ko ba? Nasanay na lang siguro ako sa kanya. Natatawang wika nito na sa puntong to lumalabas na talaga ang pagkabinabain nito. Bagay na ikinangiti niya. Kapag kuwan ay sumeryosyo siya ng mukha rito. May hihilingin sana ako sa'yo. Ano naman po yon, madam? Huwag sana itong malaman ng kahit na sino. Lalo na ang pamilya ni Amiel o kahit siya. Wika niya. Konektado pa rin kasi kami ni Amiel sa mata ng batas. At ayokong gamitin yun ng kapatid niya para makuha uli nila sa akin ang buong Hidden Empire. Masusunod, madam. Siya nga po pala, meron kayong mga dapat pirmahan dito. Ako na pong bahala sa lahat ng mga papeles niyo. Nito. Salamat. Wika niya. Pagkatapos niyang pirmahan ang mga papeles ay nagpaalam siya rito. Ako na maghahatid sa inyo, madam. Sumakay na siya sa kotse. Papaliko sila noon sa circle ng plaza nang makita niya ang isang bulto ng lalaki na nakaupo sa bench. Pwede bang huminto muna tayo? Hiling niya kay Vic. Medyo pamilyar kasi ang lalaking yun sa kanya kahit naka-side view ito. Bumaba siya ng sasakyan nang hihinto ito ni Victor. Dahan-dahan siya lumapit sa isang mama. Medyo napahinto siya nang mapatingin ito sa direksyon niya. Amiel? Di niya ma-explain ang nararamdaman niya na mga oras na yon. It was a mixed emotion. Naroon ang saya, lungkot at pagtataka kung bakit naroon si Amiel sa plaza na nag-iisa. Tila ba napabayaan nito ang sarili? Medyo madungis kasi ito at medyo nakalubog na ang mga mata. Tinawid niya ang pagitan nila at wala sa buong higpit niya itong niyakap. Amiel, nararamdaman niya na mayroon di tama sa mga nangyayari. Sa kabila nito, naramdaman niya ang pagkalas ng kamay nito sa braso niya. Di mo na dapat ako pinuntahan dito, Chantal. Umalis ka na. Malabig na sabi nito, naluluha siyang napatingala rito. Ano ba nangyayari sa'yo, Amiel? Bakit narito ka sa plaza? Tatawagan ko ang mga kapatid mo. Baka kasi naligaw lang ito at di alam ang pabalik sa kanila. Yan ang wag na wag mong gagawin. Mariing wika nito sa kanya. Bakit? Baka hinahanap ka na nila. Sigurado nag-aalala na sila sa iyo sa mga oras na to. Nakuha na nila ang lahat sa akin, kaya di na nila ako kailangan pa. Wika nito na ikinahabag ng asawa, kaya pala narito ito sa plaza nag-iisa. Ganun pala talaga kasama ang mga kapatid nito. Kaya pala ganoon na lamang ang galit nito sa mga kapatid. Sabihin mo, nagbalik ng haba ang alaala mo? Oo, pero di na magbabago pa ang sinabi ko sa'yo dati.
Tapos na tayo, Chantal. Kalimutan mo na ako. Itutulak na sana siya nito nang ito ang mawala ng balanse at natumba. Emil, ano nangyayari sa'yo? Vic, tulungan mo ako! Taranta niyang sabi sa assistant. Agad naman ito lumapit sa kanila at pinagtulungan nilang dalhin si Emil sa kotse.